So tayo po ay magpapatuloy sa ating tinatalugtod na Kapitulo, Chapter 5 ng Aklat ng Mateo. At ang ating pong paksa ngayon sa araw na ito ay maselang. Ito, dahil ito ay may title na Divorce. Tinatansya ko kung susunod na linggo ay ito pa rin ang ating paksa kasi mahaba. Kahit paano gawin kong pilit ng mga talata, ang daming talata. Ano po? So, makikita nyo sa ating paksa kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa diborsyo. Ano po? Dito lang tayo sa Bible sa nakasulat. So ito pong Sermon on the Mount, makikita natin noong una. Ang sabi ay, narinig ninyong sinasabi noong una, huwag kang papatay. You shall not murder. Ngunit sinabi ng ating Panginoong Yesus na kung ikaw ay magalit sa iyong kapatid, ay parang pinatay mo na rin siya. Ano po? Magalit na yung parang bagang walang forgiveness, parang ganun ang ibig sabihin, pero hindi yung galit na tampo lang. Yun ay abot ng bawat Kristiyano na nandun tayo sa level na yun na kayang magpatawad. Ano po? Yun yung nakita natin kanina dahil gagamitin natin dito yung salitang narinig ninyong sinasabi nung una. Ano po? Yung word na yun. Ang sabi diyan, murder, Old Testament teaching that it is a sin to commit act of murder. Christ speaking on these deals with a root cause. Do not be angry. 5:22. Do not insult a brother or sister. Do not label another person a fool. So yan po, pag binasa natin yung pangkalahatan na yan, doon natin makikita yung huwag kang papatay na ang kahulugan nga ay nauuwi sa matinding galit. Sumunod ay do not commit adultery. Ang sabi diyan sa Mateo, narinig ninyong sinasabi nung una, huwag kang makangalo niya. Pero sinasabi ng Panginoong Yesus na tumingin ka lang sa isang babae na mayroong masamang pagnanasa, nangangalo niya ka na sa puso. Tumitingin ka pa lang, hindi mo pa hinahawakan, hindi mo pa binabastos, wala pang nangyayari, may kasalanan ka ng adultery. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. At tinutukoy ay yung Decalogue, yung Ten Commandments. Ano po? But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery, saan? With her in his heart. Adultery in the heart. So yun ay anger, murder in the heart. Then, ano po, yun ay ibig sabihin. So dito naman, sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa ilang mga talata, inulit niya uli yung salitang, narinig ninyong sinasabi noong una. Ano ba? So ito ay Sermon on the Mount, may kinalaman sa marriage and divorce. Kasi nandun yun sa chapter 5 na ating sinusubaybayan. Kaya sabi ko po nung una, mahirap alisan yung chapter 5 kasi nakita ko ang daming paksa pala nito. Nandun lang tayo nung una sa salt and light. Ano po? At humaba na ng humaba. Nang lalangin ng Diyos ang unang lalaki at babae, pinagsama niya sila bilang mag-asawa. Pinasimulan niya ang pag-aasawa bilang espesyal na ugnayan ng isang lalaki at isang babae upang maging pundasyon ng pamilya. Ano po? Diyos ang may gawa nito. Wow, ganda ng sulat ko. Oh, isang kasi nanginginig eh. Yan. So, Diyos ang may gawa nito, man and woman. So kung ang Diyos ang may gawa nito, natural. Alam niya na ang dalawang ito ay magsasama ng panghabang panahon. Magpuproduce ito ng mga fruits, yung mga anak. Ano po, kasi ang gusto ng Diyos sa lahat ng tao, maranasan nila na magkaroon ng tinatawag na matibay na pundasyon ng pamilya. Ayon sa 127, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Ito yung kinakasal. Hindi parehong lalaki. O, hindi parehong babae. Yan ay maliwanag na kabaliwan. Ano po? Hindi maaari yung pagdating sa salita ng Diyos. Ito yung natural. Ito yung tinatawag na perfect combination. Man and woman. Ano po? Marriage involves spiritual, emotional, and physical closeness. In the Old Testament, we are taught, therefore, shall a man leave his father, pay attention sa naka-highlights,
and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Genesis 2:24, married couples are meant to be unified in every possible way. So ito yun. Aalis ka, yan yung biblical foundations of marriage na matatagpuan natin sa Bible. Aalis ka sa inyo. Makikipisan ka. O kaya kayo nag-aasawa, pagtayo sa sarili ninyong mga paa. Hindi pwede yung ang lakas ng loob mag-asawa nitong mga kabataan, doon naman pala titira sa nanay at tatay. No. Hindi niyo malalaman kasi may supporters. Nandiyan yung mami at daddy. Pag pumasok ka dyan, panindigan mo yan. Ano? Diyan ka na ngayon makakaranas ng, ay, hindi pala pwedeng paupo-upo. Dati, prinsesa ako sa amin. Hindi ngayon. Pagdating mo ng 22, yan mo malalaman ang kahalagahan ng pera. Naku, dapat pala akong magtrabaho. Wala kakainin yung anak ko, wala pabiling diaper at gatas. Gagawin mo lahat. Ganun na nag-aasawa. Hindi yung, ma, wala nang diaper. Ma, ay sos, ano ba yan? Lakas ng loob mo. Diba? Makinig, mga kabataan. No? Hindi ko aral to. Ito ay galing sa Bible. Ano? Yung dalawang mag-asawa na yan, na umalis at nagkapisan, sinasabi ng Diyos na yan ay isang laman. Paano naging isang laman? Kasi yung babae, kinuha sa lalaki. Sa Diyos, yung dalawa niya, isa yan. Napakahalaga po ito. Ano po? Biblical Foundations of Marriage. 2:24. Ito ang dahilan. Kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Kasi bubuo ka na ng sarili mong pamilya. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Dito nyo ngayon mararanasan na. Dati, paisi-isi lang ako. Ngayon, mahirap pala pag walang kape, walang asin. Ayan. Pinasok mo yan eh. Kaya nga, pag-aaralan nyo maigi. Ano, payo ko sa mga kabataan. Hindi ako, kundi yung Bible. Ayan na nakasulat na. At sila'y pinagpala niya. Ano ba ng Diyos na sila ay paramihin? Ang sabi diyan, sila'y pinagpala, sinabi magpakarami kayo. Bukas ang bahay bata ni Eva para gumawa ng maraming tao. Ganon din si Adan. Ano? Maganda ang tinatawag na ano ng katawan nila. Punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. Kasi gusto ng Diyos, maraming tao. Maraming sasamba sa Kanya, maraming tatawag sa Kanyang pangalan, maraming sasamba. At kayo ang mamamahala nito, yung mundo na yan. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig. Ano gusto nyong gawin sa isda? Aalagaan mo ba? Papatayin mo ba? Kakainin mo ba? Nasa iyong mga kamay ang kapangyarihan. Anong gusto mong gawin? Sa mga ibon sa iyong papawi, o aalagaan mo ba? Ikaw bahala. At sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa, nasa inyong pamamahala yan, ang sabi ng Diyos. Sexual intimacy is an expression of love that brings happiness and unity into a marriage. It is also the power by which married couples can multiply and replenish the earth. Genesis 1:28. Intimacy is a blessing that can lead to the incomparable joy of children as part of the eternal family unit. Yun yung plano ng Diyos eh. Ano? Kaya mapapansin niyo po, yung ligawan noong una, ang tagal-tagal, 1 year na, hindi mo pa ako sinasagot. Kasi nga po, pinag-aaralan ng mga tao noong una, dapat ba itong lalaki na ito? At aalamin ng mga magulang niya, trabaho niya, ayan ay tambay. Yan ano? Siyempre, aalamin mo yun. Ayaw mo pong buhayin yung anak ko. Hindi na kayo pwedeng magpalasing-lasing ka dyan, magugutom mo yung anak ko. Parang gano'n. Ano? Kaya, makikita natin ang tagal ng ligawan. Ngayon, 3 araw, 1 week, sila na. Hindi ako nang titira, makinig lang po kayo. Kasi ito yung reality. Magulat ka, magkasama na sa kondo. May nangyari na. Diba? Sa bahay, usama. Ang bilis ng pangyayari. Na hindi iniisip yung mga bagay na napakabigat pag pinasok mo yung pag-aasawa na yan. Ano po? Hindi sinasabing huwag mag-asawa eh. Hindi. Pinapayagan nga eh. 1 Corinthians chapter 7.